Alam nyo ba na iniiwanan ng narcissist ang asawa kapag nagkakasakit o kahit jowa? So hindi ito lahat, no? This is generally, basically, fundamentally, no? Majority ng mga narcissist ay iniiwanan ang kanilang asawa kapag ka nalaman na mayroong sakit, lalo na kung may malubhang sakit. Kasi ang mga narcissist ay ayaw ng accountability, ayaw nila ng responsibilidad. Ang gusto nila puro pakinabang. Kasi ang narcissist ay parasite. Mga parasites yan. So, ibig sabihin, kapag meron kang asawang narcissist, ikaw ay nasa, ika nga ay parasitism. Nandun ka sa relationship na symbiotic relationship na parasitism. So, parang ang datingan nito is meron kang parasitic infection. Merong parasite na nasa katawan mo. So, meron kang asawang parasite. Ngayon, from the word itself, parasite. So kung ang asawa mo ay parasite, nagkasakit ka, so ano mangyayari? So itong parasite na ito ay hahanap ng mas malusog na host, no? Yung host na mismong kanyang sisipsipan. Narcissistic supply ang tawag doon. Kasi naisip niya na, teka muna, etong narcissistic supply ko may sakit na eh. Paano pa ako nito pagsisilbihan? Papaano pa ako nito bibigyan ng papuri o ng validation? Paano ko pa ito may pagmamalaki sa aking mga kaibigan, sa aking mga katrabaho? Ay may sakit na itong aking asawa, no? Mukha na itong kwan, yung parang bangkay ang datingan, no, namamayat na. So, ganun na nangyayari. So, maiisip nyo, abay, wala palang konsensya ang mga yan, ano, at gawa ng nagkasakit na nga, ay kung kailang kailangan, ay saka naman mangiiwan. Well, that's narcissist. Ganun ang narcissist, lack of empathy. Wala silang pakialam sa mga ganung bagay. Ngayon, may magsasabi sa inyo, eh bakit yung ano, kakilala ko, narcissistic yung asawa, nagkasakit yung misis o nagkasakit yung mister, hindi naman iniwan. Yes, pupwede. So, paano? At anong pangyayari? Ganito yan. Kapag yung asawa ay nagkasakit at mayaman, meron siyang malaking pakinabang o kaya may pension yan o kaya ay meron niyang mamanahin o kaya may insurance na pagka nategi yung misis or yung mister malaki yung makukuha, hindi yan aalis diyan. Aantayin ka niya mategi. O kaya ay siya magmamanage ng kayamanan. So, nangyayari yun. Kagaya nung yung mga babae na pumapatol sa matandang mayaman na lalaki, yung kung tawagin ay ano bang tawag doon? May tawag doon eh. Yung lalaking mayaman, no? Yung dirty old man. Dirty old man ba ang tawag doon? Yung mga ganon. So, papatol yun doon, kahit may sakit na yung matanda, okay lang yon. Aantay niya mategi yun. Pag natepok na yon, edi mayaman siya. So, ganun yon. No, so may mga pangyayaring ganun. But basically, kapag nagkakasakit yung asawa ng narcissist, iniiwanan. O kaya, nire-reverse discard. So when I say reverse discard, papakitaan ng kawalanghiyaan, sa silent treatment, o kaya gagawa ng eksena para kunwari may problema tapos aalis siya ngayon. Sasabihin niya, cool off muna tayo. Sasabihin niya, magpapahangin muna ako. Pupunta muna ako sa ibang lugar, hahanapin ko yung sarili ko, nawawala kasi yung sarili ko, mga ganon. Pero in fact, the reason why is ikaw ay may sakit at alam niya na hindi ka na fresh, no? Hindi ka na fresh na host, no? 'Di ba sa parasitism, if you're familiar, diniscuss ito nung elementary. 'Di ba? It's a symbiotic relationship wherein yung isa ay napeperwisyo, yung isa nakikinabang, no? May nakakakuha ng benefit, yung isa naman ang kinukunan ng benefit na peperwisyo. A good example is aso. Aso at garapata, aso at pulgas, tao at saka bulate, no? Yung bulate sa tiyan, yung mga tapeworm or yung mga ascaris. This is a good example, no? Kinukunan ka ng nutrient but in return you don't get anything except sugat, except infection or pagkaperwisyo. That's the same thing. Isipin nyo, no? If that person is in your life, no, nagkasakit kayo, basically aalis yan. No, pupunta yan sa iba. So, ganun yung nature ng mga narcissist. And kung nakaka-relate ka sa topic na ito, no? At
na nangyari na ito sa'yo? Comment down below. Mag-share-share tayo diyan ng mga kuro-kuro, mga experiences, and nang malaman nyo na, aba, hindi pala ako lang ang nakaka-experience nito. Madami pala kami. And then you analyze things there, share-share kayo dyan. Okay? See you in my next content. Bye for now.